Then let's open our Bibles in the book of Second Kings. Second Kings chapter number 20. We're going to read a great passage from the Bible. At isa po ito sa mga text na kung saan masasabi nating walang imposible sa Diyos. Okay? And napakaganda po ng istorya po na ito. At I really prayed for the message dahil pinapakinggan ko po yung message ng ating mahal na pastor last Sunday. And napakagandang mensahe po. So 2 Kings chapter number 20. Just follow me, brethren. I'll read some of the verses na dito po sa ating pong talatang gagamitin. Okay? 2 Kings chapter number 20. Are you there? Amen. Amen. Sabi po ng Bible, in those days was Hezekiah sick unto death. Okay, period. Okay? Dumating na siya sa pinakadulo ng kanyang buhay. In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Pambihira, sobrang sigurado na mga kapatid. Wala na atrasan ang kamatayan ni King Hezekiah. Verse number 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Sino pa naman po mga kapatid ang hindi maiiyak? Sure na sure eh. Kung doktor pa ang magsasabi, natataningan pa ang buhay natin, medyo kaya pa eh. Kaya pa yan. Ito mga kapatid, hindi doktor ang lumapit, propeta ng Diyos. Propeta ng Diyos at ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Prophet Isaiah, King, set thine house in order. Ayusin mo na ang bahay mo kung kanino mo ipapamana ang trono mo sapagkat mamamatay ka na. Wala nang bawi. Talagang the time is up for you. And then he prayed to the Lord, verse number 3, verse number 4, and it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. Verse number 6, and I will add unto thy days 15 years. And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake, and for my servant David's sake. The first time na pumunta si Prophet Isaiah kay King Hezekiah, sabi niya, set thine house in order, for thou shalt die and not live. And then alis si Prophet Isaiah. Kalain niyo po, pumunta lang siya doon para lang sabihin yun. Kung may pumupunta po sa bahay ninyo at sasabihin, ayusin mo na ang lahat, mamamatay ka na, ano pong gagawin ninyo? Isipin niyo po yan, may pupunta sa bahay niyo para lang sabihin yun. Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Sino ang nagsabi nito? Propeta ng Diyos. Hindi pa tayo maniniwala sa propeta ng Diyos? Sige, meron pa dyan bago niya sinabi, Thus saith the Lord. Abay, sigurado na talaga ang kamatayan ni King Hezekiah. But after few verses, ito po ang nangyari. Pagkatapos siya sabihin, alis, tapos na yung trabaho niya eh. But before he was gone out of the middle court, bago pa siya makalayo, sabi ng Diyos sa kanya, turn again. At pakisabi, dadagdagan ko ang buhay niya ng 15 more years. You see, brethren, how God turned things around sa buhay natin bilang isang tao. Yan po ang ating pong pag-uusapan po ngayong umaga.
I would like to talk to you in the subject, wait, there's more. Wait, there's more. Minsan nakala natin, dead end na ng buhay natin. Wait, there's more. Minsan nakala natin, tapos na tayo. Wait, there's more. Yan po ang ating pag-uusapan po ngayong umaga, and we will see kung ano po ang more na sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon po na ito na pinagkalooban niyo po kami muli ng isang opportunity to listen to your word. Oh God, please, thou knowest my heart, oh God. Alam niyo po, Panginoon, kung paano po ako nanalangin, Panginoon, para po sa mensahe po na ito. So please speak to the hearts of your people this morning. This is not my message. This is your message, oh God. And my prayer is, just use me to be a blessing to your people sa umaga po na ito. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Without you, oh God, without you, Holy Spirit, hindi ko po ito kayang gampanan, Panginoon. So please, empower me and make me a blessing. And for the listeners of your word this morning, oh God, please continue to give them an open heart and an open mind as we listen to your word. Please forgive us from all of our sins and make us worthy, oh God, to receive your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. There is no moment, mga kapatid, na kung saan pinagsisisihan po natin at talagang sasabihin natin magpa-paralyze sa atin kapag dumating po yung isang pagkakataon na ma-realize natin na tayo po ay nawawala. Sino pong ngayong summertime, sino na po ang mga bumiyahe, mga nag-take na ng vacation sa lugar na sabihin natin first time nyo lang puntahan? Meron po ba dito? Pakitaas nga po ang kamay. Sige po, wag po kayong mahiya. Wala pa? Wala pang nagbabiyahe ngayon? Ba, amen. May himala. Diba? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, isa sa mga pinakaayaw natin, kapag bumabiyahe tayo, yung ma-realize mo na mukhang nililigaw ka ni Waze, mukhang yung Google Maps mo papuntang Mars, hindi papuntang resort. Yung naliligaw ka na. But true tragedy isn't just losing your direction. Yung pinakamapait na pangyayari, mga kapatid, hindi yung malaman mo na naliligaw ka eh. Yung discovery at yung pag-discover mo na hindi ka lang basta naliligaw, kundi yung matagal mong pagbabiyahe ay humantong sa dead end. Yung tipong nauna na i-enjoy mo pa, wow, ang ganda ng bundok. Ang ganda ng mga scenery na nadadaanan mo. Pero yung later on na-realize, teka lang, parang ang haba naman ng bundok na to. Yung tipong bumabiyahe ka and all of the sudden you came to a realization na parang, teka lang, parang nawawala na ata ako ah. And then at the end, sabi man may dagat, ba't nawala yung dagat? Sabi man may magandang lugar dito, pero nasan yung lugar? All of the sudden, bigla ka napunta sa dead end. Yun ang pinaka nakakalungkot na bahagi kapag ikaw ay bumabiyahe. I can still remember, mga kapatid, meron pong, I think nakwento ko na po ito sa inyo noon, merong isang pangyayari pong ganyan sa amin sa Amerika, na bumabiyahe po kasi kalimitan ng simbahan po sa Amerika, walang Sunday afternoon service. Lalo na if you are on the south part of America, marami po sa kanila ang hindi na nagkakandak ng Sunday service. Kasi ang service po nila doon sagaran hanggang alauna. May break time naman sila, pero hanggang alauna na po yan. Matatapos yan maybe like 12:45 or 1:20 in the afternoon. Kaya wala na po silang Sunday service ng hapon. Ngayon, yung iba meron. Kaya ang nangyayari po kapag ang ating mahal na pastor ay naimbitahan po sa lugar na yon, yung binabiyahe po namin, it may be like 30 minutes, mga ganyan, 30 minutes to 1 hour max. Yan po ang binabiyahe namin. And then, nung bumiyahe kami na yun, usong-uso pa yung GPS, yung maliit lang. Hindi pa yung, ngayon po kasi mga built-in na eh. Kulang na lang ikabit sa loob ng sasakyan, 20-inch na TV. Mga built-in na nasa dashboard eh. Pero noon, kailangan mo pa bumili sa gasoline station ng maliit lang. Ikakabit mo at aantayin mo pang makuha niya yung satellite para magkaroon ng signal yon. So, as we travel, tuloy-tuloy, abay, nagtaka po kami, mga kapatid, noong una, sementado pa yung daanan. Then konting lubak,
May nadaanan kaming tubig na yung free-flowing na tubig. Tuwan-tuwa pa si Ma'am Lerma. Sabi, ang ganda naman ng lugar na to. Bay, maya-maya, as we go on, as we proceed, meron ng malaking kahoy na nakaharang sa gitna. Meron ng troso na nakaharang sa gitna. Meron ng patay na kahoy na nakaharang sa gitna. Sipin nyo po, naka-long sleeve kami lahat, tatlo. Ako po, si Pastor Hill at si Sir Jao. Bumaba kami ng sasakyan para lang alisin yung mga kahoy na yun. And then, tuwan-tuwa pa kami. Kasi grabe, sabi ni Pastor Hill, umbira, south na south. South na south yung biyahe natin. Tuwan-tuwa pa kami. Then maya-maya, habang on the way na kami, tuloy-tuloy kami dun sa daan na yun, na-realize namin, teka lang, papunta tayong simbahan, bakit ganun yung dinadaanan natin? Bakit ganun ang dinadaanan natin? Dapat, ang alam namin, malaki ang freeway sa Amerika, malaki ang kalsada sa Amerika, pero doon kami napunta. Now, the service should start, I think, like 3 o'clock in the afternoon. Dumating po kami ng 3:20. At inaabangan po kami nung pastor sa balkonahe o doon sa porch ng simbahan niya. It's a countryside church. Inaabangan niya po kami. Nagulat siya, biglang merong lumabas na sasakyan sa likod ng simbahan niya. May lumabas na kotse. May lumabas na kotse sa likod ng simbahan niya. At pag nagulat siya, tinitingnan niya kami. Hanggang sa nakaabot na nakapunta kami sa parking lot sa tapat ng simbahan niya. At ang unang tanong ng pastor, "Are you Pastor Hill?" Sabi ni Pastor Hill, "Yes, I am Pastor Hill." Sunod na tanong, "Saan ka galing?" "Bakit diyan kayo dumaan?" Ba't kayo diyan ka dumaan? Tapos ang sunod na tanong niya na, "Nag-GPS kayo, no?" Sinunod niyo yung GPS, no? And then sabi ng ating mahal na pastor, "Yes, sinunod namin yon." That's an old road na hindi na po dinadaanan dahil sa mga wild na hayop. May mga coyote, may mga usa na dumadaan, hindi na nila napigil. Kaya sinarado na po yung daan na yun. Kaya pala yung inalis naming mga kahoy, ang may gawa pala nun, yung mga wild na animals. Kaya pambira, tinginan na lang kami 4. Hindi namin alam paano kami nakarating doon. Yan mga kapatid, minsan, ang senaryo kapag ikaw ay nagta-travel. Yan yung pinakaayaw mo mangyari. Yung malaman mong nawawala ka na. Bakit? Anong mawawala rin sa'yo? Yung excitement mo. Anong mawawala rin sa'yo? Yung eagerness mo na maranasan mo yung isang bagay na nandudong ka na. Iniisip mo na, pinipicture out mo na, pag-Google photos ka pa. Ito yung mga pupuntahan ko doon, mag-i-slide ako dito, tatalon ako dito, magsiswimming ako mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At ito yung gagawin ko, ito yung dito ako matutulog. Pero habang bumabiyahe ka, wala kang makitang ganung lugar. And then all of a sudden, you came to a point that you already reached the dead end. Yun ang pinaka-nakakalungkot. And I do believe, brethren, that some of us here inside this auditorium stood in a place where the no felt final. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin dito, maaring tayo na po minsan din ay napunta sa isang estado ng sitwasyon na ating pong buhay na yung salitang no ay final na sa atin. Minsan yan po ang pinaka-kinakatakutan po natin. We live in a world that is obsessed with the bottom line. We live in a world that is obsessed with the bottom line. And that is the reason kung bakit maraming tao po ngayon ay pagod na sa buhay. It's because they have reached their dead end. Kumbaga kaya maraming tao ang nagsasabing, "Sawa na ako sa buhay ko." It's because you have reached your dead end. Kaya madali na lang sa tao na bawiin niya ang kanyang sariling buhay. It's because they have reached their dead end. Meron po tayong kasabihan. This is a famous saying. We are told that once the ink is dry, the story is written. Once the clock hits the 0, the game is over. Yan ang mga katagang kinakatakutan ng tao ngayon. Kaya nga makikita nyo po, it's because we live in this kind of world na kung saan laging may dead end if you will just trust your own self.
Laging may dead end sa anumang pagpapatunguhan mo. Magsisimula yan sa akala mo nawawala ka lang. Then all of the sudden you will realize that it is done for you. Wala na. But brethren, I would like to encourage you this morning by telling you that you are serving a God who is not intimidated by a period. Hindi meron kang isang Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid, na hindi intimidated sa dead end. Hindi natatakot sa dead end. Kundi you are serving a God who looks at a dead end sign and sees a construction ahead sign. Maaaring sa'yo, kapatid, tapos na ang buhay mo. Maaaring sa'yo, dead end na ang buhay mo. Pero sa Diyos, under construction lang yan. Hindi pa yan dead end. Maaaring ngayong umaga, kapatid, ang isip mo is this is the end for you. Maybe you told yourself this morning, pagkagising mo, this is it. This is it. My time is up. It's over for me. Nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga, kapatid, na maaaring sa iyo tapos ka na, pero sa Diyos hindi ka pa tapos. Maraming nag-iisip ngayon ng ganyan. Oh, I've reached the dead end. Wala na. There is nothing for me now. This is it. My time is over. Kung sa iyo tapos ka na, sa Diyos hindi ka pa tapos. Sabi ko nga po, meron kang isang Diyos na pinaglilingkuran na yung dead end sign, ang tingin niya dyan is construction ahead. Yung akala mo dead end na para sa'yo, pero sasabihin ko sa'yo, kapatid, sa Diyos, hindi pa yan dead end. I want to encourage those people who have been told, brethren, na wala ka ng pag-asa. Your situation is terminal. Your life is crucial. Your marriage is irrecoverable. And your mistakes is unforgivable. Maaring isa ka sa mga taong nasabihan ng ganyan. Maaring nakaranas ka sa buhay mo na sinabihan ka, ikaw, wala ka ng pag-asa. Hindi ko na mapapatawad ang kasalanang ginawa mo. Hindi ko nakakalimutan ang kasalanang ginawa mo. Maaring meron pong mag-asawa ngayon sa loob ng auditorium na ito that you feel like wala ng pag-asa ang married life ninyo. Maaring sa umaga na ito, merong pamilya ngayon na nakaupo, na on the merge, na magwawasak-wasak na kayo. You might think that you've reached the final page of your life, but brethren, meron pong sinagsasabing isang Diyos na hindi ka patapos. You might think that you have reached the final page of your life and you are telling yourself na tapos na ako. But let me tell you something this morning, brethren, that God is standing over your life today with a smile on His face, saying, wait, there's more. Wait, there's more. Maaring sabi mo nga sa sarili mo, tapos na ako. This is the end for me. Wala nang kwenta ang pagsasama natin bilang mag-asawa, maghiwalay na tayo. Hindi mo nakasama ang anak mo ngayon. Maaring hindi na nakatira ang anak mo sa'yo ngayon. Maaring may problema ang pamilya mo ngayon. Financial man yan, physical man yan, material man yan, o spiritual man yan. Maybe for you, that's the end. Pero tandaan mo, kapatid, yung Diyos nakatayo sa tabi mo na nakangiti. Sabi niya, there's more. Wait! There's more. Kailangan po nating ma-realize ang katotohanan po na ito ngayong umaga, mga kapatid. It's because of the reason na kung hindi dahil sa Diyos, just like what I've said on our Sunday school, we cannot enjoy our life. We cannot enjoy our life. That is why this morning, I would like to encourage you to know, alamin natin, kapatid, kung ano yung more na sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Just like the story of King Hezekiah. King Hezekiah is a great king. If we're going to take a look back on chapter number 18 of the book of 2 Kings, makikita po natin dito, in verse number 1, now it came to pass, in the 3rd year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name also was Abi,
and the daughter of Zechariah. Verse number 3, this is the kind of king si Hezekiah. And he did that which was right in the sight of the Lord. According to all that David his father did, he removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. Makikita po natin mga kapatid, itutuloy natin, verse number 5, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Makikita po natin kung anong klaseng hari si King Hezekiah. He was a great king. He did that which was right in the sight of God. Tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan. Kung titingnan po natin ang sitwasyon, he can live longer. Because that's the promise of God. Alam naman po natin yan. Kapag in-honor mo siya sa buhay mo, he will give you a long life. And then, chapter 20 now came. Na sinabi niya, na dumating na sa punto, maybe King Hezekiah was enjoying his time. He was enjoying his time as a king. Masaya siya na naglilingkod sa Diyos. Then all of a sudden, verse number 20, chapter 20 came in one snap of a finger. Dead end na ang buhay ni Hezekiah. Tapos na si Hezekiah. In those days was Hezekiah sick unto death. Wala nang pag-asa. Yung tipong wala ka nang pag-asa, may dumating pang isang taong magpapalala ng sitwasyon. Na magsasabi sa'yo, the prophet Isaiah, son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord. Ikaw siguro ngayon na alam mong nasa deathbed ka na, kakabahan ka. Naku, ano kayang sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Sabay alis. Sabay alis. Sabi siguro sa kanya ni Prophet Isaiah, kuha mo yung mensahe. Thank you. Alis. Ikaw, kung ilagay nyo po yung sitwasyon nyo sa sitwasyon ni King Hezekiah, nasa deathbed ka, para sa iyo problema na yun eh. Dumagdag pa. Dumating ang isang propeta. Siguro, ini-imagine ko po si King Hezekiah, nag-aagaw siguro yung pakiramdam niya. Uy, may propeta ng Diyos. May mouthpiece ng Diyos na darating. Ano kayang sasabihin niya? Kaso dalawa lang naman ang pwedeng sabihin nito eh. Mamamatay na ako o bubuhayin pa ako? Alin kaya dun sa dalawa? Siguro ikaw, ikaw si King Hezekiah, hindi ka na mapakali. Kung gustuhin mo man ibahin yung topic, kaso hindi ka na makapagsalita because you're sick unto death. Grabe na yung problemang meron ka. And then all of a sudden, sabi ni Prophet Isaiah, Thus saith the Lord, thou shalt die and not live. Thank you. Isipin niyo po yung pakiramdam ni King Hezekiah that time. This is it. This is for me. But the good thing about King Hezekiah, hindi siya pumalag. Wala po kayong ibang makikitang ginawa ni King Hezekiah dyan, kundi isang bagay lang. Nanalangin siya. Hindi niya sinabing, grabe naman kayo, pinaglingkuran na nga kayo, ganyan pasukli nyo sa akin. May sakit to, pagalingin nyo naman. Yan ba talaga yung sabi ng Diyos? No. Hindi po yun ang ginawa ni King Hezekiah, but instead, he prayed. He prayed to God and said, Lord, remember me. Lord, remember me. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart and have done that which is good in thy sight. But did you notice, brethren, the context of King Hezekiah's prayer? Gusto niya lang maalala siya ng Diyos. But, hindi niya sinabi na, Panginoon, kita mo naman yung ginawa ko. Remember me, maayos naman yung ginawa ko sa iyo eh. Naglakad ako with a perfect heart, baka pwede mo naman akong pagalingin.
Wala po kayong makikitang ganyan. He just simply tell the Lord, just remember me. Just remember me. Lord, remember me. I beseech thee, remember me. Kung paano ako namuhay sa mundo na ito, just remember me. And then the next part is Hezekiah wept sore. Maybe he's thinking, that's it. Nasabi ko yung gusto kong masabi sa Diyos. Bahala ng Panginoon. Kita niyo po dyan, the Bible says, and he wept sore. And it came to pass, habang ang pinaka-best friend that time ni King Hezekiah na si Prophet Isaiah ay naglalakad ng pauwi. Pasipul-sipul pa siguro si Prophet Isaiah, no? Finish contract, -1. Hanap na naman tayo ng panibagong hari nito. Habang naglalakad siya, hindi pa siya nakakalayo, the word of the Lord came unto him again. The next word that came to Prophet Isaiah is, turn again. Balik! Prophet Isaiah, balik! Balik! Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, this time, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, and I will heal thee. Kumpara mo mga kapatid sa verse number 1 na sinabi niya una kay Hezekiah, set thine house in order, thou shalt die and not live. This time, thus saith the Lord, I have heard thy prayer, and I will heal thee. Kapatid, ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. That maaaring dumating na rin po sa punto ng buhay ninyo that you have reached your dead end. And that's it for you. Pero salamat na lang kapatid, na hindi tayo nagreklamo. It's because we do believe that our God is not intimidated by our dead end. Maaaring sa'yo, wala na yan, pader na yan, tapos na yan, wala ka nang papatunguhan dyan. Buti na lang yung Diyos nandiyan dyan. Kasi kung ikaw ang tatanungin, katulad ni Hezekiah, ni King Hezekiah, you are facing a brick wall. You are facing a brick wall na kung saan wala ka nang makikita on the other side. You cannot see the other side of your life anymore. Pero salamat na lang na hindi ka nanlaban. Kung yun man ang gusto mangyari sa iyo ng Diyos, salamat na lang na hindi ka nanlaban. That all you did is just to pray, Panginoon, I am your servant, I am yours. That's the very meaning of Hezekiah's prayer, brethren. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, hindi siya nanlaban. Maaring ang dating sa atin nung panalangin niya is more, na parang nagsasabi siya, para siyang nanunumbat sa Diyos. No, hindi po. The meaning, if we're going to study the prayer of Hezekiah on that part, simply just, I am your servant. Yun lang po ang ibig sabihin ng panalangin. Nagpakilala lang si King Hezekiah, Panginoon, I am yours. Yes, maybe I have reached my dead end. Maring meron pa akong gustong mangyari sa buhay ko. But if this is my time, I am yours. I am yours. Oh kapatid, ito po ang napakagandang attitude na makita po natin sa buhay po ni King Hezekiah. Na bilang isang Kristiyano, anuman po ang mangyari sa buhay po natin, huwag po tayong magreklamo sa kadahilanan meron tayong isang Diyos na hindi intimidated sa dead end ng buhay natin. Sabi ko nga, maaaring sa'yo tapos ka na, pero sa Diyos hindi ka pa tapos. Maaaring sa'yo, this is over for you, pero sa Diyos, oy, construction ahead. Maaring sa'yo, tapos na ang buhay mo, but that is just the starting point of God's work in your life. Kapatid, ano po ang naibigay sa Kanya? Kaya nga sabi ko kanina, there's more. All you have to do is just to wait. All you have to do is just to wait. Huwag mo papangunahan ng Diyos. Wait! There's more. Sir, anong there's more? It's a dead end for me. Hindi ko na makita yung other side. God said you have to wait. There's more.
Hindi pa nakakalabas yung propeta ko ng bahay mo. There's more. Nasa middle court pa lang si Prophet Isaiah. There's more. Kapatid, as long as na binibigyan ka pa ng buhay ng Diyos, maybe for you it is a dead end, but God said, wait, there's more. There's more. Maaaring paikot-ikot ka na lang sa buhay mo. Maaaring hindi mo na maintindihan kung anong nangyayari sa buhay mo. It's a dead end for you. Pero salamat na lang, ginising ka pa ng Panginoon. And the fact, brethren, that God wake you up this morning, God is just simply telling you, wait, there's more. There's more. I have something for you. Hanggat si Prophet Isaiah, kapatid, ay nasa middle, abang nandoon pa siya sa vicinity ng palace ni King Hezekiah, there's more for King Hezekiah. Salamat na lang na hindi pinalabas, hindi pinahintulutan ng Diyos na makalabas agad si Prophet Isaiah. Maaring siguro pag nakalabas na si Prophet Isaiah, if you will understand the structure of the palace, mga kapatid, hindi lang po yan mula dito hanggang dyan. Malayo yan. Yung structure ng palace nila, yung middle court na sinasabi po, literal, it's on the middle. Pag nakarating na siya doon, he's close to the gate. At once na makalabas na siya doon, for him as a prophet, anuman ang pinasabi sa kanya ng Diyos, yun lang ang dapat niyang gawin. Pero salamat na lang kapatid, bago pa siya umabot sa gitna, muli siyang tinawag ng Diyos. Kapatid, di po ba sobrang familiar that God give us more time? God give us more time. God promised King Hezekiah to add 15 years to his life. Brethren, this morning, let us all be thankful that God give us more time. Sabi ko nga po, maaaring tapos na sa'yo. Wala na. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, maaaring napunta ka na sa isang sitwasyon sa buhay mo na oras na lang sana ang hinihingi mo kaso ipinagkait pa sa'yo ng panahon. In the words of many young people today, aray mo, oras na nga lang, pinagkait pa sa'yo. Ano bang gagawin mo dun? Yun na lang sana yung hinihingi mo, ipinagkait pa sa'yo ng panahon. Oras na lang sana ang hinihingi mo, pero wala nang para sa'yo. And you already make a conclusion that this is it. This is it. O kapatid, maaring isa ka sa nagsabi niyan kahapon. Maaring isa ka sa nagsabi niyan noong nakaraang linggo. Pero nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga na ikaw ay nasa loob na ng simbahan ng Diyos, nakikinig ng kanyang salita, pagpapahayag na binigyan ka ng oras ng Diyos so you can lift Him up more in your life. Sabi ko, maaring sabi mo kahapon, wala na, finish na ako. Kung kailan sana summer, marami kang bakasyon na iisip sa pamilya mo, doon ka naman natanggal sa trabaho. Maaring nag-i-enjoy ka na sana. Pero, you are looking ahead habang ikaw ay nag-aaral. Alam mo yung goal mo, gagraduate ako. Gagraduate ako. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Then bad news came to you. No, you're not. Maaring, tapos na. Tapos na ako. I'm done. This is it for me. Wala nang pag-asa ang buhay ko. Talo na ako. Ikaw ang nagsasabi niyan. Ikaw ang nagsasabi niyan. Kapatid, just like what happened to King Hezekiah, si Prophet Isaiah hindi pa nakakalabas ng bahay ni King Hezekiah. Ilipat natin yan sa sitwasyon mo. Kapatid, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kung sa'yo, tapos na. Kahapon, sabi mo, tapos na ako. Last week, sabi mo, tapos na ako. Kapatid, ngayon, nakaupo ka sa loob ng simbahan ng Diyos. Nakaupo ka sa loob ng simbahan ng Diyos, nakikinig ng kanyang salita, yan ay pagpapahayag na binigyan ka pa ng oras ng Diyos. That is why, brethren, kung binigyan ka ng oras ng Diyos, huwag mong sasayangin.
Huwag mong sasayangin. Nandiyan ka na sa punto na binigyan ka ng oras ng Diyos. Think on how you can use that time properly. Young people, ilang beses ka nang hingi ng oras sa lahat na ng pinaghingian mo ng oras. Maaring sa school, ma'am, please, wag niyo na po akong ibagsak, mag-aaral na ako na mabuti, hindi ka na pagbigyan. Sa trabaho mo, sir, wag mo akong tanggalin, please, boss. Wag mo akong tanggalin, kailangan to ng pamilya ko. Pasensya ka na, ganyan talaga ang buhay. Yun lang yung sagot lagi natin naririnig. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Ganyan talaga ang pangyayari sa buhay. Pero, sa pagkatapos ng lahat ng sinabi na tatanggalin ka sa trabaho, ang sasabihin pa sa'yo, alam kong may mas maganda pang mangyayari sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng nalaman mong dead end na, ang sasabihin sa'yo may maganda pang mangyayari. Alam mo kapatid, kailangan mong paniwalaan yun. It's because of the reason God is still standing beside you. Maybe again for you it's a dead end, but all you have to do is just wait. Wait! There's more time for you. Maaring hindi ka na, maraming beses na po tayong hindi na pagbigyan sa ibabaw ng mundo na ito. Pero salamat na lang na maraming beses tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Wala ka na, sawi ka na sa mundo na ito. Sa mundo, tapos ka na eh. Pero sa Diyos may oras ka pa. God said, you're done in this world, but for me, you're not. Maaring sabi mo tapos ka na kahapon. Halika, simba tayo. Upo ka, makinig ka ng salita ng Diyos because I want you to know that I have more time for you. I have more time for you. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang makita po natin dito is kung ano man po yung binigay sa atin na more ng Diyos. Pag binigyan ka ng dagdag oras ng Diyos, kapatid, huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin. Another thing na ibinigay ng Diyos sa Kanya, more protection. Not just only more time, but more protection. God promised to deliver him the entire city from the hand of the king of Assyria. Kapatid, hindi biro ang haharapin ni King Hezekiah. Kung siya ang tatanungin mo, pwede niya sigurong sabihin, sana hindi na ako pinagaling ng Diyos, Assyrian lang din pala yung haharapin ko. Pero the good thing about this, brethren, is this. The best part of all, brethren, itong pangyayari po na to. Because hindi po ba na napakasayang malaman na kapag binigyan ka ng Diyos ng maraming oras, hindi mo na kailangan magsabi ng katagang, paano kung? Paano kung? May oras nga ako, pero paano kung ito naman yung haharapin ko? May oras nga ako, pero paano kung mas malalabang problema ang haharapin ko? Binigyan nga ako ng oras ng Diyos, paano kung? Kapatid, kapag Diyos ang nagbigay sa iyo ng oras, hindi mo kailangan magsabi ng paano kung. It's simply because God will take care of you. God will take care of you, brethren. You must remember what an old hymn says. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. Through days of toil, when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fierce your path assail, God will take care of you. All you may need, He will provide because God will take care of you. All strength you need will be supplied because God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean, weary one upon His breast. It's because, brethren, God will take care of you. Kaya yung katagang paano kung, kalimutan mo yun. Kalimutan mo, kapatid, if you're trying to figure out what's gonna happen to you, stop it. Stop it! Because it is God that says,
I will give you more protection. Brethren, we must put this in our mind na kapag dinala tayo ng Diyos sa isang sitwasyon, tandaan natin, bit-bit din natin ang presensya ng Diyos. Hindi tayo dinala ng Diyos, halika dito anak. O yan baka magreklamo ka pa. Sige, ingat. No, sir, no, ma'am. Hindi po ganyan ang ating Diyos. Kapag dinala ka niya sa isang sitwasyon, sabi nga ng ating mahal na pastor last Sunday morning, iniahon ka niya sa isang lugar na hindi mo alam, delikado na pala para sa'yo. Kaya nga napakaganda po nung tagpo ng Diyos na yon at nung bulag. The blind man, na bago niya pinagaling, inalis niya muna sa cursed place. Bakit? It's because para pag muling dumilat, yung taong walang nakikita, isa lang ang nakikita niya. Presensya ng Diyos. Kapatid, na-realize niyo po ba that when God gives you more time, binigyan ka rin niya ng more protection? Bakit? Alam ng Diyos na maaaring sa pagbigay niya sa iyo ng panibagong oras, yung dyablo hindi titigil yan eh. Sasabihin pa ng dyablo, palag-palag. Sige, tingnan natin ngayon, more time pala, aabangan ka ulit yan. He is like a roaring lion, brethren. You must remember that. He is seeking for you. Para malapa ka niya ulit. Pero salamat na lang na kasama mo. Noong dinala ka ng Diyos sa isang sitwasyon, kasama mo ang Diyos. Na kapag may problema kang harapin ulit, hindi mo na makikita yung problema kasi alam mong bit-bit mo rin ang presensya ng Diyos. At kapag bit-bit mo ang presensya ng Diyos, kalimutan mo ang katagang paano kung. Dahil walang mangyayari sa ating masama, brethren, kapag bit-bit natin ang presensya ng Diyos. Brethren, if you are standing at your dead end today, let's be like King Hezekiah. Kita nyo po, yung ginawa ni King Hezekiah, verse number 2. Verse number 2, after the bad news na dumating sa kanya, ang sabi po ni King Hezekiah, ang ginawa ni King Hezekiah, then he turned his face to the wall, and what's the next part? Prayed. Prayed unto the Lord. He prayed unto the Lord. If you're standing at your dead end, ngayon pong umaga po na ito, kung maaaring sa palagay mo, nasa dead end ka na ng buhay mo, be like King Hezekiah. Talikuran mo ang masamang balita at humarap ka sa Diyos ngayong umaga. Masama na nga, hinarap mo pa eh. Ang samang pangyayari nun. Pag alam mong may masama dyan, anong gagawin mo? Normal, iiwas ka. Masama na gawin mo na humarap sa masama. Kaya nga si King Hezekiah, alam niyang bad news yun eh. Alam niyang kung dun siya magdidwell, mas lalong walang mangyayari sa kanya. Kung dun siya magsisettle, alam niyang walang mangyayari sa kanya. Pero when the word of the prophet Isaiah came to him, anong kanyang sunod na ginawa? Tumalikod, humarap sa pader at nanalangin. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, if you're standing at your dead end today, be like King Hezekiah. Talikuran mo yung problema at humarap ka sa Diyos. Because the God who healed Hezekiah is the same God who is with you now, brethren. You just need to trust His word because He specializes in taking the dead end and turning it into to be continued. To be continued. Sabi ko nga, maaring sa'yo tapos ka na. Dead end. Sabi mo nga, the end. Bow. That's it. The end. Pero sa Diyos, it's not. To be continued yan. Bakit? Wait. There's more. There's more! Sa'yo, the end. Sa Diyos, to be continued. Alam niyo, pag to be continued, excited ka sa susunod na part eh. Excited ka sa susunod na part. Alam mong there's something great that's gonna happen, mga kapatid. Remember the life of Peter? The life of Peter. After he denied the Lord, maraming tao ang humusga sa kanyang, traitor din siya.
Gaya din siya ni Judas, tinraidor niya rin yung Diyos. No? That's not the end for him. Ginamit pa siya ng Diyos in the day of Pentecost. Ginamit pa siya na nung nag-preach siya, thousands of people got saved. Kapatid, kapag sa Diyos to be continued, ito lang po sasabihin ko sa inyo, be ready for the next part. Get excited for the next part. That is why, brethren, huwag ka munang magligpit ng gamit. Buti na lang, sir, hindi sinunod ni King Hezekiah si Prophet Isaiah nung sinabi niyang set thine house in order. Wala na. Ito na to. Iwan ko na tong gintong upuan. Yung cellphone ko, sino kayang magmamana nito? Wala na. Babay silver, babay gold. Babay pera, babay kasikatan. Buti hindi nagligpit. Bakit? To be continued pa eh. Huwag ka munang magligpit, kapatid. Huwag ka munang susuko, kapatid. Because with God, there is always more because your end has been erased by His grace. Binura na yan ng Diyos eh. Yung sinasabi mong tapos ng buhay mo, kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, the very end of our life is what? Death. Are you familiar with that? That the end of our life is death? Now, kung familiar po kayo, remember who rose from the dead. Sino yung tumalo sa kinakatakutan ng tao? Yung tumalo sa kinakatakutan ng tao, kasama mo ngayon. And He walks with you. He talks with you. Every day with Him is still sweeter than the day before. Kaya kung siya ang kasama mo, kapatid, huwag ka munang magliligpit. Huwag ka munang susuko because with Him, there is always more because your end has been already erased by His grace. Kaya nga ang lagi na lang pong natin sinasabi, sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Just like what the Apostle Paul says, but by the grace of God, I am what I am. Kapatid, alam niyo kung bakit? Kasi yung mga sinabi ko po sa inyong tao, hindi lang sila. Marami pang istorya sa Biblia na akala nila tapos na sila. Pero kapatid, kita mo kung paano sila ginamit ng Diyos nung sila ay nag-isip na tapos na sila. Brethren, the encouragement this morning is, sa panahon na iniisip mo na dead end ka na, God said, wait, there's more. Sa panahon na iniisip mong magliligpit ka na, wait, there's more. Sa panahon na iniisip mong susuko ka na, wait, there's more. Sa panahon na iniisip mong you're done, ginawa ko na ang lahat, tapos na ako. Sabi ng Diyos, hindi pa ako lumalabas ng buhay mo. Anong sinasabi mong tapos ka na? Hindi pa ako lumalabas, may oras pa ako para sa'yo. May plano pa ako para sa'yo. Young people, ano man ang nangyari sa'yo, huwag mong tutuldukan ang buhay mo. Huwag mong sisihin ang magulang mo. Stop the blaming game. Just continue to trust on the God that gives you life every day. Fathers, hindi ko po alam, mga maring may pamilya o meron man nakaupo dito ngayong umaga na meron kayong mabigat na problema. Kapatid, kung iniisip mong susuko ka na at magliligpit ka na, tinan nyo po kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay nyo. Ngayon, plano mo magligpit eh. Pero sinama ka ng Diyos sa simbahan niya. Wala kang ang planong sumama sa nag-imbita sa'yo, umuo ka lang eh. Kasi ang kulit-kulit. Sabi, 5 minutes. Hindi, may gagawin pa ako, 3 minutes. Di, may alis na kasi ako, 2 minutes. 1 minute, sir. 1 minute, ma'am. Yung 1 minute, naging 1 oras dahil sa kwentuhan nyo. Yung 1 minute, yung 3 minutes, yung 5 minutes, naging oras pa yun para sa'yo.
And right now, you found yourself sitting inside this auditorium this morning, listening to the encouragement of God, telling you not to give up because wait, there's more. Kapatid, maaaring ilan sa atin ngayon dito ang plano ng sumuko mamaya. Last na simba ko na to. Hindi na ako babalik dyan. Wala na, tapos na buhay ko. Salamat na lang sa Panginoon na sinabi mong last na simba mo na to. Because yung last mo sa Diyos, it will last. Yung last sa'yo sa Diyos, it will last. Ibig sabihin, hahaba pa yan. Magsasama pa kayo ng Diyos. Bakit? Hindi pa lumalabas ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa lumalabas ang Diyos sa buhay mo. That is why, brethren, again, huwag ka muna magliligpit. Huwag ka muna mag-iimpake ng gamit. Huwag ka munang susuko. May plano pa sa'yo ang Diyos. Problema lang yan eh. Problema lang yan, kapatid. If you are facing big problems, you have a great God. Kung sa tingin mo malaki ang problema mo, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Kung iniisip mong puro na lang problema, binigyan ka nga ng oras, problema naman. Hindi. Binigyan ka ng oras para mas mahaba pa kayong magkasama. Hindi ka, mga kapatid, yan po ang tandaan po natin, hindi tayo binigyan ng Diyos ng marami pang oras para harapin ang problemang meron ka. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng maraming oras para pabayaan ka. No. Binigyan tayo ng maraming oras ng Diyos para mas mahaba pa natin siyang makasama. That's why, brethren, just like what the story of King Hezekiah, God has more for you. Ano man po ang kalagayan mo ngayon, ano man po ang problema mo ngayon, one thing that you should need to do is to kneel and talk to God. Kneel, pray, and talk to God. Talikuran mo yung problema na yan. Huwag mong pansinin yung problema mo na yan. Problema lang yan. Meron kang Diyos. Just like what King Hezekiah did. Talikod, harap sa Kanya. Ganon din po ang gawin natin ngayong umaga. Tumayo po tayong lahat. Let's come to the altar. Ano man ang meron ka, you give it all to God. Ibigay po natin yan sa Diyos ngayong pong umaga po na ito. It's because of the reason that God has something for you. He has more for you. Tuldukan mo ang buhay mo ngayon. Sa Diyos, hindi pa yan tuldok. Tapusin mo ang buhay mo ngayon. Sa Diyos, hindi pa yan tapos. There's more for you. God said, wait, there's more. Just kneel. Just like what King Hezekiah did. Kneel and talk to Him.
Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mensahe na nahayag. Salamat po, Diyos, sa muli niyo pong pag-abot ng aming pangangailangang espiritual. Salamat po sa pagtagpo niyo po sa amin, Panginoon. Oh God, thou knowest what's our condition, Panginoon, ngayon pong umaga po na ito. Iba-iba ang aming condition, Panginoon. Iba-iba ang aming dala nung kami ay pumasok sa simbahan po na ito. Pero salamat, Panginoon, na anuman po ang kabigatan, Panginoon, anuman ang aming dala, anuman ang aming bitbit, Panginoon, nung kami pumasok po dito. Salamat na binigyan niyo kami ng oras at pagkakataon na iiwan ito lahat sa inyo, O Diyos. And kami po, Panginoon, ay lalabas ng pintuan ng simbahan po na ito nang punong-puno, Panginoon, ng panibagong pag-asa sa aming pong buhay. Oh God, we praise your name for what you have done sa aming pong kalagitnaan sa umaga po na ito. Thank you, oh God. We love you, we honor you, we lift up your name in our lives, and we thank you so much for everything, Panginoon, na ginawa niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.